Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Guwapo! Guwapo! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay 21 ng Pebrero 2025. At syempre, ngayon po ay Biyernes. Happy weekend. Yan, advance na. Happy weekend sa inyong lahat. At ako po si Juvie de Guzman sa ngalan po ng gwapong-gwapo. Macho na. Yan. Sabi nga, Attorney Ferdy Topacio. Okay. If ever, yung mga friends and fans ni Attorney Topacio ay baka po makahabol, ay hahabol po yan. At syempre, salamat po sa lahat ng ating mga piling kaibigan na talaga namang patuloy na nagpapadala ho ng mensahe sa atin. Maraming salamat po. Alam nyo, inspired tayo, lalo na pag nandyan kayo. Yan, kita nyo naman yung mga nasa production natin talagang nakatutok lahat. At syempre, ibig sabihin nakatutok, ay talagang ready sa anumang kaganapan. At ito, napag-uusapan lang, meron na namang na-aksidente sa barrier. Sa concrete barrier, kung saan meron na naman hong tinamaan ng hindi magandang pagkakataon. At kanina po, meron din po tayo na-encounter na towing personnel na kung saan ito-tow yung truck, na yung truck po kasi ay hindi na, parang naano ho siya biglang tumigil, pero nakatabi naman po dahil mukhang alanganin. So tine-check up nila yung truck nila at pinakiusapan natin ang Pasig na nando doon, Pasig Enforcer, na kung pwede sana, wag naman nilang hulihin. Kasi alam nyo, yung mga ganitong pagkakataon, kawawa naman po yung mga truck driver natin, na kapag sila po ay hinuli, lalaki ho ang problema ating mga kababayan. At ito naman po ay ating pong pinangangambahan din, at salamat sa lahat ng mga friendship natin na lagi pong nagsisikap makapaghanap buhay. Mantakin ho ninyo, naghahanap buhay ka, pero paparami ang nagiging problema. Okay, kumakatok na naman tayo sa puso ng mga taga Quezon City dahil yung mga basura na naman na nagkalat po dyan sa Katipunan mula ho dun sa nasunugang bahay. Di ba ho, pinalinis na po natin yon. At ngayon ay meron na naman hong naglagay dun. Sana naman po, huwag kayong maglalabas ng basura kung pwede lang. At ito po yung nagiging sanhi ng traffic. Yung traffic ho dyan ay tumitindi ho kapag ang basura ay kumakalat. Dumadami na ho kasi. At alam naman ho natin na yung mga residente po siya na nagbabalikan nagpapalinis o whatever. Pero siguro mas maganda kung wag ho ninyong ilalagay sa kalsada ang basura. Ang pinakamaganda hong gagawin po ninyo ay ilagay nyo po sa patwalk na lang muna pansamantala kasi alam naman pong meron kayong naging problema dyan. At ang sana pong gawin ho natin, itawag nyo po agad sa kolektor ng basura. Huwag nyong patagalin, di ba? Alalahanin po natin, Biyernes na po ngayon at napakarami na ho ng basura kung saan ito pinakiusapan natin ipalinis, pinalinis natin. Nakakahiya, nakakaawa doon sa mga taong nag-effort na mga taga Quezon City kung saan sila po ay naging mapagmahal pa rin sa kanilang mga ginagawa, di ba? Kita nyo, tinatrabaho naman ho nila. Pero kung lagi naman hong ganito ang nangyayari, tatrabahuin nila, lilinis, tapos meron naman papalit, hindi na ho maganda. Tutulungan naman po natin ang ating kapwa. Hindi po kumot meron hong tagalinis, meron naman hong tagakalat. Huwag naman pong ganyan. At yung mga sense ng ibang tao, medyo nakakalungkot nga po. May mga tao talaga na, ay, hayaan mo nga magkalat tayo dyan. Sabing ganon. Sabi ko, bakit naman? Meron naman tayong matauhan na binabayaran natin yung mga nagwawalis dyan. Mali po yun. Alam nyo guys, yung mga ganyang attitude, hindi po maganda yan. Pag alam po nating
nakakapagbigay tayo ng problema sa kapwa natin, lalong-lalo na sa paligid natin. Alam niyo po ba, napakaganda na ho ng Pilipinas kung tutuusin. Marami ho tayong mga kwento nung araw, pero noon maganda rin naman. Pero ngayon, ay syempre dumagdag ho ang napakaraming infrastructure program kung saan yung iba dyan ay tapos na, no? Nagawa na po. Wag naman ho tayong maglagay ng problema uli. Alam nyo, kahit na anong gawin talaga natin, no, ang disiplina, hindi naman ho lahat. Pero ang problema nating mga Pilipino, tayo mismo, ang disiplina ay kulang na kulang tayo. Okay, at syempre, bigay natin ang ating idolo. Wait lang, time out for a moment. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Okay po! Yeah, mga kasama! I-explain ko kung bakit ngayon lang ako, pero babati po muna ako. Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal! Pogi na, macho ka nga, Trapasyo! Mga bati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan ngayon sasabihin ko kung bakit! Ako'y ngayon lamang. Dumaan na naman ako ron sa St. Peter Street dito. Naipit ka na naman. Nandun na naman yung 100,000 truck nung Ayun. GB tracking. Alam nyo, taonay po itong nirereklamo natin, ha? Opo, opo. At alam nyo, kaibigan ko yung kapitan dyan si Kapitan Richard Puwak. Ngunit, kung itong problema hindi niya masolve, teka muna. Baka walang communication, Public attorney. service ito Hindi, Opo. tumawag na tayo ilang beses sa City Hall at sana mamaya, makausap natin yung sa parking nila by phone. Ayan, ipakontak Kasi natin. lagi nilang ina-assure, sasabihan nila na wag nang magpa-park. Opo. Eto, piko na ako kasi kanina dapat abot na abot ako rito Oo. pagpasok ko roon, ginawang one way nitong GB tracking at saka ng Purple Oven. Doon sila pumaparada sa tabi ng kalye. Yung habang yun, ng St. Peter, halos 2/3, Opo. okupado nila yung one lane. Mabuti na lang naramdaman kita, attorney, kasi sabi ko darating ka. Hindi na pwede yan. Lunes Ano na ba? Lunes. Ako'y susulat sa Yon. City Hall Ayan. kay Mayor Vico, copy furnish yung Office of Barangay Affairs Opo. ng DILG at sasabihin ko, taon na po ang problemang ito. Oh. Bakit nagnenegosyo yung GB tracking, wala siyang parking at aabalahin niya mga tao? Oo nga naman. Malas nyo lang, magniningas kogon kayo dyan, aalisin nyo ng mga ilang araw, araw-araw halos dyan ako dumadaan, na-check ko. Anyway, at actually, 1 linggo na ako hindi dumaan dyan, tinignan ko lang kanina. Opo. Na-check Sinalubong ako ng malaking truck. Ay wala na, hindi na. Kailangan umatras ka. Opo. Kung hindi pumaparada yung GB tracking dyan, ay hindi magkakaganoon, lusot kahit truck ang kasalubong mo. Opo. Kaya Wala- kayo GB tracking, kung magnenegosyo ka ng tracking, humanap ka naman ng parking, huwag mong aabalahin ang madlang people, Ayun. ang mga motorista, at hindi na tayo papayag hindi ko natitigilan yan, nilagay ko na sa alarm ko, GB tracking. Bawat 10:45, araw-araw, Andyan sila. may alarm ito, para i-remind ako na gawa ng solusyon yan. Susulat ako kung saan dapat sumulat, babanggitin ko kayo araw-araw, demanda nyo na ako kung gusto nyo, ito ay matter of public interest. Hanggang hindi nyo inaalis ang truck na yan, mga truck nyo dyan, ay hindi po ako titigil. At susulat pa rin po ako sa mga ibang kaibigan nating mamamahayag. Opo. Kasi hindi na po tama yan. Nang aabala na po kayo. Kalye yan Dapat yan dinadaanan ng mga motor vehicles. Hindi nyo po Ayan. paradahan yan. Oy, panira sila, no? Panira sila ng magandang outlook Oo. natin. Ang gwapo-gwapo po kanina. Pag alis ko ng opisina, pumangit tuloy ako. Yan. Oo. Yan ang masaya. Ayan. Biyernes na biyernes, ginagalit yung bigote ko, kakaahit ko lang. Ayos na yan. anyway. Pero attorney, meron lang akong request. Yes, Kung yes. pwede ba nating maipatanggal yung mga concrete barrier na tila nagiging abalang talaga sa lansangan? Hindi, alam Pwede mo, namang guhit lang, di ba? Hindi, pwede naman na pylon. Kasi ang problema po sa concrete barrier, Ang dami nang nasasaktan. hindi na, di ba yan ang nangyari kay Opo. Boss Drew, Opo. saka kay Ma'am Juday? Opo. Alam nyo, pwede namang malagyan ng mga
barriers, may iba-ibang purpose. Halimbawa, construction, Yun nga po o eto ay para special lane ito, o huwag nyo munang daanan dahil ganito at ganon. Ngunit, ang problema po bakit concrete barrier kasi Masakit. nakakakamatayan. Nakaka-damage. Kasi ang tigas po niyan, ang barrier, kung yun lang ang gusto nyo, wag pumasok doon. Hindi naman para i-prevent nyo ang isang sasakyan na wag pumasok doon, ay durugin nyo yung nguso ng sasakyan. Yun nga po eh. Oo, dapat yan, kung matatamaan nyo man, hindi madadamage yung sasakyan ninyo masyado na Yes. yung occupant, driver, and passengers ay mapipinsala. Hindi naman dapat gano'n ang purpose ng barrier. Yun nga It's to delineate yung lane. Hindi para, parang ang attitude kasi minsan barrier hindi kayo dapat dumaan. Pag dumaan kayo dyan, wasa kayo. Hindi po. Ang naglalagay po niyan ay ang gobyerno. At ang primary concern ng gobyerno, ang primary role ng gobyerno is to protect its citizens. Ayun. Hindi para sila ay mapinsala. Opo. Yan. Sino po ang pwede nating pakiusapan Kung for that? sinong in charge yan, halimbawa National Road, Usually kung MMDA, Metro Manila, diba? MMDA. Kung dito sa Metro Manila NCR, at National Road yan, MMDA. Pag City Road, di yung local government, o LGU. Ayun. Kasi iba-iba yan, National Road, Local Road, may Barangay Road pa nga minsan eh. Opo. Oo, yung ang nagpapagawa yung barangay. Opo. Sila po ang may control niyan at sila ang nagme-maintain niyan. Siyempre, sila ang may karapatang maglagay ng mga barriers. Ayun. Yun. Matindi, no? Mm. Meron na namang na-aksidente kasi kahapon eh. Oo nga eh. Kaya Dapat nga yung po. pylon lang, mabangga mo, medyo magasgas yung sasakyan mo, pero hindi naman para ikaw ay madamage mabalian. din. Opo. Kawawa naman si Boss Drew, namimiss ko na nga eh. Alam mo, is one of those few people that Yes. I can see eye to eye with. Yes. Kasi magkasing laki kami eh. Ayan. Ay, pero attorney congratulations po dahil marami daw kayo accomplishment. Sabi ng mga fans nyo, Kala lang nila yun. at hindi lang yan. Hindi lang yan, attorney. Kasi your word is their word also. Kung ano daw yung nasasabi nyo po, yun din daw po nasa isip nila. And thankful sila sa inyo for that, lalo na yung mga legal matters na tinatalakay natin. That's good. Oo, and ayun nga at maraming salamat po sa ganon. At ito pa po ang isang sentimiento ko na alam ko ay nararamdaman din ng marami. Opo. Yung gulo po sa China. Kasi, di ba, eto ngang sinasabi natin, ang problema sa ibang mga opisyal sa gobyerno natin, gusto silang nate-televise na kung ano-ano lang naman ang sinasabi. Katulad yan, eto ako nagtataka lang dito. Ako ay ayokong binubuli ng China. On record yan, tignan niyo yung mga columns ko sa isang national broadsheet. Opo. Lagi kong dinidenounce. Lagi kong binabati ko sa China sa pagbubuli. Pero etong problema kasi things are not black and white. Geopolitics po yan. Diplomacy yan. Statecraft yan. Yung tungkol doon sa issue ng exclusive economic zone sa West Philippine Sea or ang tinatawag nating West Philippine Sea, ano? Yes, sir. In-explain na natin yan. Merong West Philippine Sea pero atin lang yan. Tayo lang ang gumagawa niyan. Opo. Parang walang iniwan yan sa mga transgender. Sinasabi nila, katulad ng isang transgender na nakilala ko, hindi ko nasasabihin kung sino, sabi niya, "Hi, I'm so and so. My pronouns are, she ba?" Gusto niyang, he identifies as a woman. Okay. Ang pronouns daw niya, she, her. Sabi ko, those are your pronouns. Those are not my pronouns. Magalit na kayo kung magagalit. Sabihin niyo lang hindi politically correct. Opo. Because if you identify as a woman, that is your own business. Kahit ba mag-identify ka as a cat at magmiyaw ka ng magmiyaw dyan sa sulok, Opo. problema mo yan. Sarili mo yan eh. Opo. But, hindi mo pwedeng pilitin yung kapwa mo na maging bound o sumunod sa sarili mong identification ng iyong gender. In the same manner na ako ay kaanib ng Iglesia ni Cristo, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo, ako'y kaanib ng Iglesia ni Cristo, dapat ikaw rin. Hindi pwedeng ganon, may freedom tayong lahat eh. Roman Catholic ka, mali yan. Hindi ka dapat Roman Catholic, dapat ka ay INC. Ayun. Ikaw LDS ka,
dapat INC ka. Hindi mo pwedeng i-insist yan. There's no such We have thing. to respect each other's beliefs. Correct. Okay, ginagalang ko. Ikaw sa tingin mo sa sarili mo ay babae. Opo. Ang tingin ko sa'yo lalaki. Yun ang paniniwala ko eh. Opo. Uy, bakit pipilitin mo ko? O yun ang pronouns mo. Ang pronouns ko sa'yo is he. Di ba? Yeah. And his. Yes. Lalaki ka eh. Ay, yung mismong gay nga, di ba, si Ricky Reyes, sinasabi niya, basta may lawit, ay him. Yan. Basta may puday, ay hair. Yun ang batayan. Talagang galing nga, no? Ngayon, ibang usapan para sa akin, ha, yung nagpa-gender reassignment. Ayun lang. Pinanindigan mo na eh. Na ikaw ay babae o lalaki. Parang si Miss Charis Pempenko na ngayon ay, anong pangalan niya ngayon? Cyrus. Cyrus, oo. Pinanindigan na niya eh. Ibig sabihin, yun talagang paniniwala niya since meron na siyang mga parts ng lalaki, Opo. lalaki na siya. Opo. Yun ay gagalangin ko kasi talagang ibang klaseng Transgender paninindigan na. yun para ma-reassign mo yung iyong gender. Okay. Diba? Yun, gagalangin ko. Pero sasabihin mo lang, ikaw ay lalaki, ikaw ay babae at lalaki yung iyong mga piyesa. Hindi mo pwedeng i-impose sa akin yun. Opo. Kasi nga, sorry, sige, go ahead. Pero dito, attorney, kinikilala naman ng LGBTQ, di ba? Oo. Pero hanggang doon lang. Kinikilala natin sila. Ganito, So, kinikilala ako, LGBTQ rights advocate ako. Meron pa nga akong article Opo. sa Rappler. So, what's the na- difference? Hindi, ikaw ay lalaki. Ang sexual preference mong makapartner ay kapwa lalaki. Although, yan ay sa pananampalataya natin ay bawal, gagalangin natin yan kasi yun ang paniniwala mo eh. Hindi naman kita, iniisip ko, mali yan, pero hindi kita pipigilin, hindi kita, hindi kita uusigin, hindi kita uupasalain kasi iyan ang paninindigan mo. Pero para sabihin mo ikaw ay babae at ikaw ay papasok sa CR ng babae, ibang usapan yan. Teka, kasi may karapatan din yung mga babae na sila ay hindi matreten, hindi sila mag-feel unsafe. Di ba? Tama. Ganun lang po yun. Katulad ng pinag-uulit-ulit po namin dito, sic utere tuo ut alienum non laidas. Use your rights so as not to injure the rights of others. Karapatan mo, isipin ikaw ay babae, fine. Pero kung papasok ka sa CR at may mga tunay na babae roon, at sila ay maiilang o they feel unsafe, o ayaw na nila, hindi nila magawa yung dapat ginagawa nila, nababiolate mo na lang naman yung personal space nila. Hindi naman tama yun. Ayun, thank Kaya you. yung mga nagwawala, di ba? Magwawala ka, ayaw kang papasukin sa CR ng babae, lalaki ka. Opo. Haller, di ba? Aha. Bakit kito mo ha? Yung mga transgenders lang naman ang nagpupumilit pumapasok sa CR ng babae na sila ay lalaki. Wala naman akong nakikitang babae na lesbian na pumapasok sa banyo ng lalaki. Di ba? Bakit kayo lang? Ano ba problema ninyo? Gusto nyo pang mathreaten? Ayun. Ako, pag may pumasok na babae sa CR ng lalaki, maiilang din ako actually kahit sasabihin mong lesbian. Kahit sabihin mo nakasuot na lalaki. Kasi, para sa akin, babae pa rin yun. Hindi, paano kung magwiwiwi doon? Ayun. Bubuksan ko yung pantalon ko, may babae. Siyempre, tatablan ka ng kahihi. Di ba? May mga, ang dami namin ginagawa ng mga lalaki noon eh. Di ba? Minsan papagpag pa kami. Nakakahiya eh. May babae ron, papagpag ka ron. Minsan kinikilig ka pa, di ba? Hindi, walang biro. Opo. Mahihiya ka eh. Unless close yun Di ba? Open kasi Kahit lalaki. close, no? may babae eh. Sa bagay. Yun ngang kwan. Yun ngang may papasok na babaeng janitor. Diba? Opo. Ngayon uso-uso. Hindi ako makakilos eh. Sinasabi ko, ma'am, sandali lang po, tatapusin mo muna ako bago ka mag-map. Hindi ako Ayun. mapakali. Okay. Kasi yun ang pagpapalaki sa atin eh. Opo. Diba? Kaya nga, men, Ayan. women, male, female. Kaya may drawing yun eh. Tama. Para hiwalay eh. Hindi kung ganun, isa na lang. Doon na lang tayo.
halabo-labo na tayo. Pero sa Nakakasagwa. mga common toilet naman, wala naman problema, di ba? Hindi, meron doon yung all sex. Yan. Yun kasi nasasarahan. Correct. Oh, it's an acknowledgement na hindi komportable ang mga babae na merong lalaki roon na transgender. Na nakabook. It's an acknowledgement na hindi sila komportable na yung all gender isahan. O, di ba? Ibig sabihin nun, hindi komportable yung mga babae, kaya nga may all gender. Opo. Lalaki ka, pumasok ka roon, sige, ilak mo, walang problema. Babae ka, pumasok ka roon, ilak mo, walang problema. Ayan. Transgender ka, pumasok ka roon, ilak mo. O, walang problema. Basta, ikaw lang mag-isa roon. Di ba? Bahala ka sa buhay mo. Ganun po yun eh. Ibig sabihin, no choice sila kapag one lang. Oo, One sila. syempre. No choice. Ganun yun. You respect the rights of others. Sa Amerika nga, di ba? Opo. Yung pinagbawal na dyan sa kanilang House of Representatives. Yes. Hindi na pwede yung mixed. O, nagkaka-backlash na sa Amerika, di ba? Opo. Kasi ang dami, kita mo yung galit na galit sila. Yung isang lalaki na convict ng krimen, sex crime pa. Wow. Akalain mo sasabihin niya, I identify as a woman. Ilalagay siya sa kulungan ng mga babae. Ang laki-laki niya. Pag tinignan mo, napakalaking tao. May balbas pa. Oh, Yun bago lang. ikukulong mo sa same correctional institution na may mga tunay na babae. Bago, sex crime pa. Anong pakiramdam ng mga babae ron? Tama. Oh, ganun po yun eh. Hindi pwede yung ganun. Ayun. Kaya tama si President Trump, dalawa lang ang genders. Babae at lalaki. Ayun. Yung sasabihin mong merong bisexual sexual preference yun. Gusto mong babae paminsan-minsan, gusto mong lalaki Pero with that, paminsan-minsan. that's your feeling. Oh, diba? yun ang feeling mo, Feeling okay mo yan. lang, Oh. Ako may pananampalataya na yan ay mali. Pero hindi ko pwedeng sabihin na yung i-adapt mo yung aking pananampalataya kasi may freedom, may free will tayong lahat. We are Opo. free to believe what we want to believe. Yeah. Oh, pero unang-una, wag mong i-impose sa akin. Pangalawa, yung feeling mo ay hindi mo dapat ginagamit para maperwisyo yung iba. Eto na, example, bago tayo mag-break. Oh. Opo. Halimbawa ako ay Batanggenyo. Feeling ko lahat ng hindi Batanggenyo, walang kwentang tao. Sinakal ko bigla si Wenner. Oh. Anong mararamdaman niya, di ba? Oh. Hindi ka Batanggenyo, kailangan ka mamatay. Oh. O, di Aray ba? daw. Kung yun ang pakiramdam ko, Yes. kung may diferensyang utak Mali ko, yun. ang iniisip ko, Batanggenyo lang ang may karapatang mabuhay, kasiraan ng ulo yun, pero problema ko yun. Opo. Yung freedom of belief ay absolute. Opo. Absolute. Kahit anong paniniwala mo. Paniniwala mo, flat ang mundo. At paniniwala mo ay ang iyong pananampalataya ay iyon ang tama. Opo. That is your belief. Pero once you translate your beliefs into action, katulad ng mga di ba yung mga extremist na mga Muslims. Opo. Literal ang kanilang interpretasyon ng Quran na lahat ng mga hindi nananampalataya ito'y kukonting percentage lang naman ng mga Muslim na kaibigan natin. Marami naman tayong kaibigang Muslim. Opo. Lahat ng hindi nananampalataya ng kanilang pananampalataya ay dapat mamatay, di ba? Yeah. Nandoon daw sa Quran yon, pero hindi naman ganoon ang interpretasyon ng karamihan. Yes. Bigla silang nambobomba ng mga simbahan. Hindi po tama yun. Kung yun ang paniniwala mo, no problem. Oo. Pero once you translate that into action, doon ang problem. Ayun. Ang last word ko dyan, bago tayo mag-break, may kasabihan, Yes. your right to swing your arm ends at the tip of my nose. O pwede ka magaganoon, bahala ka. Pero once tinamaan mo na yung dulo ng ilong ko, ay ibang usapan na yun. Suntok na lang. Ayun, gulo na yun, away na yun. At sa notang yung mga kasama ay magbabalik Yes, yo, Topacio. Magandang sa mga komentaryo, informasyon, abitrons, patalasas, mga lalahan ng buhay niya sa News Flash, News Flash, News Flash, at kung ano mga tsurahan ating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yema! yo, Topacio! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes Yes Yo Topacio sa oras na
alas 11:35 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio. At ako si Miss Juvie de Guzman. At syempre po, narito na naman tayo sa Pag-Gym Paredes, ang ating paboritong bahagi na Pinamagato. Pakita mo, tweet mo, uy. Oo, yun. Ang galing. Ayan. First. Okay, magandang umagang muli sa lahat po at pagbati pinapaabot natin kay Milagros Salvador, kay Josephine Salvador at ang Cecil Salvador. Ano kaya ni Maha Salvador yan? Kamag-anak po. At saka ni Janela Salvador. Kamag-anak po. Ni Salvador Laurel. Hindi. Hindi. At saka ni Salvador Plato. Hindi naman siguro Oh, kasi hindi first po. name yun. At hello din kay Sir Jeric Sevilla. Thank you so much for helping me kasi nagpapakabit ako ng tubig. Si Salvador Panelo. Hindi rin, Hindi ano? rin po, Ah, hindi okay, po. ah. Oo, kasi nasa una yung Salvador nila. Ito, Oo nasa nga, pangalawa. Si Sal. Oh. Si Huwag mo Sal. lang ulitin ha pag tinatawag mo. Ay, opo, hindi na. Sagwa ha. Opo, Parang hello. Jim Paredes Yes, sir. Hello din kay Sir Dennis Arce. Congratulations, Ay, sir. ah. Dennis. May bago kayong pakulo. Yung sa ano, naghahanap po yata siya ng female act, male and female. Oo. Yang ano, yang showbiz pag-apply natin personality. si Daryl. Oo. Yung ating sexy news hunk. Oo, Oo. ay nako, delikado. Kaya lang, payag kaya siya na medyo bold ang mga roles. Ayun. Oo, yan. At saka, ini-inform ko lang yung mga taga-subaybay natin, Attorney Topacio, kasi napagkakamalan, marami kasi akong kapangalan, tsaka kaapelyido, pero mas maganda, tanong nyo na lang kay Attorney Topacio muna, bago kayo mag-assume. Bakit? Ano ba nangyari? Napagkamalan ka? Napagkakamalan akong pareho din ng pangalan, yung mga ganon. Syempre tayo naman po, gusto ko lang lumagay din sa tama. Mahirap naman yung gumagawa ka ng public service tapos sasabihin, ganito ka, ganun ka. Alam nyo guys, pag naiinggit kayo, ipaalam nyo lang sa akin para ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo. Diba? Yan. Yan. O, sabi rin ni Ate. Si Attorney ano ho pala, hello kay Attorney McNeil Rante. Ay, yes. Yan. Oh, ang ating At bossing. saka kay no? Boss Edgard Cabangon. Yan. Okay, take it away, Sir G. Ito naman ang ating mga nasa YouTube Live. Yan. Si Nico Camposanto, syempre. Good morning daw, House of Crocs. May Perez, may Titamba. Malamig na umaga daw. Baka malamig daw kasi nasa Bagabag, Nueva Vizcaya siya. Yan. Sabi ni Silver Bullet, hi. Sabi ni Azarcon Job, good morning. Good morning din from Bobby Cortez. Sabi nitong sarap buhay, pro-China ka, kunwari ka pa. Paano ewan ko pa sa inyo. Siguro kamag-anak to ni Tariela. Basta hindi. Grabe, basta ah. hindi sumang-ayo na girahin ng China, pro-China na. Oo. Sabi ni Marco Miguel, Cecilio Tansingo Cochero, tama yun, sa kanila lang yun. Di dapat ipilit yung kaninang pinag-uusapan natin. Opo. Lorito Avelino, kung ang insect mo ba ay sa China galing, hindi tayo pro-China pero hindi din tayo racist. Okay. Kayo naman insect, ano ba yan? Insect. Parang joke yan di ba? Opo, Pag pumatay joke daw, yun. di ba? Pag pumatay daw ng parricide. Parasite. Pag pumatay ng Chinese, insecticide. Insecticide. Oh my God. Okay, sabi nitong wag po tayong magpapa-endorse ng mga kandidato po rito sa show. Kami po ay walang kinikilingang kandidato rito. Wala namang kayo Bawal narinig sa amin. Bawal Oo. sa amin. Apo. Ito Pero ang dami nagpapadala, Attorney, ha? Nagpapadala ng Sama mga ni ganyan. Masa at Ma'am Channel, bakit po dito sa amin may footbridge na project, 23 million ang presyo. Ay, yun ang sinasabi ni Mayor Magalo, yung Cat's Eye. Ang halaga lang daw nun, 700 pesos? Nagiging 13,000. 13,000 per Grabe. light? Per Cat's Eye. Oo, per Kaya ang masasabi ko dyan meow, 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 meow. Okay. Sabi ni Kulas Sisi, pwede ba kasuhan si Ace Barbers? Depende po sa conforme. Watari, hi daw. Sabi ni si Manong Song, kakatuwa daw ako. Ano kakatuwa? Parang clown, ganun. Si Oscar Papong naman from Lipa City. Yan, jobs history daw repeating itself.
Yan. Just Patrick Brilliant Leors versus Croc Marino. Nandito. Shelby Shuki, Rodante del Rosario. Cesar Maminta, nandyan. Happy weekend din daw sa lahat. Rohel Serrano, nandito. Merl Rodriguez, Katropa, Magdalena Boy Palacol, Josephine Angeles. Yan, Efrain Grihilde. Yan, ang mga nandito. Siyempre, si Michael Guy, si Rolly Mendetomas, si Ryan Opo. Ang, palagi nakikinig. Ay, advance happy birthday kay Mr. Kenneth Ke. Sa Happy March birthday. 1. Yan. Yan, Advance happy advance. birthday din kay Alex Cruz sa March 8. Maraming mga celebrants ngayon Opo. Nandito rin si Atty. Raulito Paras, si Alex Cruz na nabanggit na natin, si Katirso, meron na bang words of wisdom? Wala po. Let it be. Wala pa ba? Wala pa. Hintay natin hanggang matapos yung show. Katirso, kung nakikinig ka. Ayan. Ayan. Si Kachek Talay, nakikinig din po. Yan. Si Miss Pam Baricuatro sa Cebu ay nakikinig din po siya. Siyempre si Louie and Nats Gamboa. Si aking kaibigan si Ali Forbes at aking kumare, nakikinig din dito. Opo. Sinasabi ko yan, hindi dahil kumakandidato siya kasi matagal na talaga nating Opo. kaibigan niya. Kasama ni na Direk Altantay at ni na Direk Bobot Mortiz. Yan. William Gatchalian, Andrew Tan, Willie King ay palaging nakikinig po dito. Yan. Okay. Ay, alam mo yung may sinasabi ka kanina Opo. na ikaw ay napapagkamalan. Opo. Ano mo ba yung Citizens Crime Eh, Watch na pagkakamalan din? Yun nga. Hindi, meron nga gusto magpadala sa akin ng 5K. Sabi ko, syempre tatanungin ko, para saan yan? Ano yan? Kasi sabi ni Sir, kay Jubes daw ipadala. Sabi ko, hindi. Hindi. Kay Jubes Tesalona. Yun nga. Oo, dahil dun sa post-production nung Spring in Prague, Yun, may babayaran kaming visual effects, digital effects. Opo. Pero sabi ko, baka hindi ako yan, tsaka hindi ko, wala akong alam dyan. Oo. Natural, magtanong ako. Ibig sabihin, hindi ako interesado sa 5K. Yun oo. lang yung point doon. Sabi ko, hindi ako yan. Hindi ako Jubes. Juby ako. Oo, Juby. Si Jubes Tesalona yon, yung Yan. aming line producer Opo. sa Borracho Films. Opo. Pero nagkaintindihan na kami. Salamat, Ronel. Yan. Hindi, buti naman ay na klaro. Na klaro. Anyway, nandiyan ka lang naman kahit ba natanggap mo yun. Ano ba naman yun? Ay, hindi. Anyway. Hindi, ito na medyo bothered si President Jigs. magpantay. Kasi meron pong nag-post sa Facebook. Pinagduktong-duktong yung video nyo eh. Oo, meron daw na CCW, Citizens Crime Watch, na peking NGO. Kasi daw, kinakasuhan daw yung mga tao sa DPWH pag hindi nagbibigay para Correct. extortion. Opo. At sinabi pa nga kami yung si Jigs ang Pangulo at ako ang National Chairman. Opo. Mga boss, klaruhin nyo muna yan bago kayo madimanda kasi wala pong kaming pakialam sa Transaksyon. ngayon. Wala kaming Sa mga, presensya, wala kaming kausap kahit sino, kahit ipagtanong nyo sa DPWH. Hindi po kami Ayun. nakikialam dyan. Meron po kasing iba na gumagamit din ng initial sa CCW. Yung logo nyo, ginagamit. Yung logo ginagamit o iniiba yung logo, etc. May breakaway group kasi yan eh. Opo, yun ang Hindi ko problema. alam wala akong sinasabing sila yung nangingikil. Correct. Pero baka yun po ang inyong tinutukoy na may kaugnayan sa DPWH. Wala po kaming pakialam sa DPWH. Inuupakan nga namin yan. At kami po sa CCW, hindi po kami tumatanggap ng bayad sa mga pagdemanda. Libre po lahat yan. Nag-aabono pa kami. Kung sinong tingin namin na nagkakasala, dinidemanda namin nung panahon ni Duterte. Grabe. Ako, Duterte supporter ako. Aminado naman ako. Dinimanda namin si Secretary Lopez Ayun. ng DTI. Dinimanda namin si Vince Dizon na ngayon ay bumalik na ba? O, hindi ko alam kung nakabalik na o ibabalik sa gabinete ni Pangulong Marcos. Pero dinimanda namin yan bilang opisyal ng pamahalaang Duterte. Wala kaming pakialam kung sino, kung anong administrasyon, kung saan kayo, kahit kaibigan. Hindi namin sasantuhin yan kung Tama tingin po. namin ay may involvement sa crime at sa corruption. Yun. Pero, Ibahin nyo kami. Mabuti na lang. Different us. Mabuti. Ibahin nyo kami. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Ating oras. Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3! Yeah! Ba! Woohoo!
Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes Yes Yo Topacio sa oras na Alas 11:49 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio. Kasama si Miss Juvie de Guzman. Wala pa ba yung ating sa City Hall, yung in charge ng traffic? Para makausap natin ng masin yan. Oo, wala pa. Wala. Oo, anyway, pahabol lang ito. Si Archie Talco, Romel Hello po. Lopez, yan. Yes, hello po. Oo, watching from British Columbia, Canada. Rufy Marmolejo, ay hindi po natin pwedeng basahin yung message nyo pag kayo ay nangangampanya. Ayan. Opo, pasensya na po. Oo, pero thank you for tuning in. O, sabi nitong si Archie Talco, ba't maraming nagsasabi, Google lang daw okay na, ba hindi kami yan. Anong masasabi daw natin? Sabi ni Abisja sa Alita ni na Marcoleta at Ariel about West Philippine Sea. Mahabang istorya po yan eh. Alam nyo, yun nga ako ay nagtataka dyan sa issue na yan, ano? Bakit kailangan tayo mag-away? Mali. Oo. Meron talagang executive order na sinasabing yan ay West Philippine Sea. Pero yan ay executive order. Sabi ko nga, iyan ay bound tayo niyan. Di tatawagin natin West Philippine Sea. Yun ang pinangalan ng ating gobyerno dyan eh. Pero hindi natin pwedeng pilitin yung iba na tawagin niyang West Philippine Sea. Yun. Hindi tayo pwede mag-insist sa mga gumagawa ng mapa na yan ay West Philippine Sea. Kung yan ay tatawagin ng iba na West Philippine Sea, the good, maigi. Kaya lang, it will take some time para maging part yan ng customary international law. Opo. Na yan ang tawag dyan ay West Philippine Sea. Bakit? Dahil matagal po ang development ng international law, hindi katulad ng domestic law. Kasi di ba, halimbawa, nag-pass tayo ng law, yung Pacific Ocean. Tawagin na lang natin yang sabihin natin, kung na lang yan, Bongbong Ocean. Hindi pwede ipilit mo sa iba. Ayun. Tatawagin pa rin yung Pacific Ocean. O kaya pwede rin gawing PO. Di ba? Hindi pwede po kasi dating i-insist yung domestic law natin ay kilalanin internationally kung hindi po pumapayag yung ibang mga bansa. Pero attorney, siguro ang gawin na lang natin para mawala yung away, magdala tayo ng isang spokesperson na siya lang makikipag-usap sa China at the same time siya yung magpapaliwanag sa Pilipinas. Hindi, meron na tayo nun eh. Dapat siya lang, para hindi magkagulo. Meron ng spokesman ng executive. Okay. Meron pa tayong yung ating foreign policy, kumakausap sa China, yung ating ating Secretary of Foreign Affairs. Opo. At pwede rin ang Pangulo because the setting of diplomatic policy, foreign policy is executive. Ang Pangulo po ang nagsiset ng ating foreign policy. Opo. At talaga namang tama naman yung ating ginagawa na ini-insist natin. Meron tayong arbitral tribunal na nanalo tayo. Kanya lang, sinasabi ko po kasi nagagalit kayo pag sinasabing okay, igiit natin yan. Every little thing na pabor sa atin, igiit natin. Pero huwag naman to the point na parang tayo ay nampo-provoke kasi iba na po. Hindi na po natin foreign policy ang minsan na ginagawa natin. Yung ginagawa ng ibang mga tao rito sa ating gobyerno, parang hindi na natin foreign policy. Parang foreign policy na ng ibang bansa na sinusunod lamang natin. O katulad yan. Ako nagtataka, bakit tuwing may provocation ang China, may media? Yan ba't, hindi tamang i-provoke tayo ng China. Mali yan. Hindi tama yung ginagawa nila. Nangbobomba sila ng barko natin, nasisaktan yung ating mga personnel ng Coast Guard. Ngunit, parang merong policy na i-provoke natin ng China para makuna ng video. Parang may ganun eh. Nagtataka lang ako kasi alam niyo kung ba't nagagalit ako. Hindi dahil ako'y pro-China. Dahil ako'y pro-Philippines. Bakit? Hindi ba yan na nangyari yung ganyang doctrine ng provocation ang nangyari sa Ukraine? Sinabi na ng Russia doon, huwag naman kayo magmiyembro ng NATO. Kasi hindi naman pwedeng may missiles dyan sa Ukraine nakatutok sa amin. Kapitbahay natin, magkapitbahay tayo eh. Merong interes ang bawat bansa na idepensa yung sarili nila. In the same way that dinidepensa natin yung teritoryo natin.
At dapat lamang depensahan natin yung teritoryo natin pag masyadong malapit na doon sa territorial sea natin. By the way, ulitin ko, hindi po natin territorial sea yung exclusive economic zone. Ang teritoryo po natin yung 12 nautical miles from the baseline. Yun ang teritoryo yun ng Pilipinas. Dapat talaga walang pumasok doon. Pag may pumasok doon, awa yan. Ayun. O, kita nyo, pinrovoke nila ng pinrovoke ang Russia para ma-serve yung interest ng mga Western powers. O ano nangyari? Ginera yung Ukraine. Nawasak. O, yung mga, nung panahon ni Biden, ini-encourage nila labanan ng Russia. Sige, labanan niyo yung Russia. May isa bang Amerikanong Amerikano. namatay Wala. sa Ukraine? Wala. Sige, padala namin kayo ng tangke. Yan, padala namin kayo ng missile. Ganon din ang sinabi ng Europe. Padala namin kayo ng mga armas. Sige. Pero, hindi naman namamatay yung armas eh. Ginagamit lang yun pampatay ng mga Russian soldiers. Sinong namamatay? Mga Ukrainians. Kaninong lungsod ang nadurog? Hindi naman lungsod ng Western Europe. Lungsod ng mga lungsod sa Ukraine. Sa kanila rin. Gusto nyo bang yan ang mangyari sa Pilipinas? Hindi po. Lalong-lalo na ngayon, ang nangyayari, kita nyo, isang beses pag mahaba yung panahon natin, ikwento ko sa inyo yung tungkol sa Taiwan. Ang nangyari sa Taiwan noon, nung ang Taiwan pang kinikilala ng United Nations, pati ng Amerika, syempre, membro ng UN, ini-encourage nila yung mga Taiwanese to think na, sige, babalik tayo sa mainland, babawiin natin kay Mao Zedong, ini-encourage nila si Chiang Kai-shek. Ha? Ano bang nangyari? Ini-encourage nila on the one hand, pinipigilan naman nila on the other hand kasi ayaw nila magkaroon ng gera. Ayun. Kasi ayaw nila magbuwis ng buhay nila, ayaw nilang masira yung mga war machines nila. Ayun. Kasi magkakagera. At that time, ayaw na nila ng gera sa China. Ha? Napakahina pa ng China noon. O anong ginawa ba ng Amerika? Unang-una, unti-unti, nakikipagkaibigan sila sa China kasi hindi nila ma-ignore yung China na ang majority ng mga Chinese ay nasa mainland at ang pamahalaan ay ang Pangulo ay si Mao Zedong, hindi naman si Chiang Kai-shek. Ayun. Ilang milyon lamang yun eh. O pangalawa, hindi ba later on bumigay din sila lahat? Opo. At ang kinilala ay China, hindi ang Taiwan. Hindi po pwedeng geopolitics reality po ang nananaig dyan. Hindi yung gigil mo, hindi yung galit mo. Ganun po, whether we like it or not, ganun po ang international law, gayon ang geopolitics. Okay. Wala tayong magagawa dyan. That is how it is. Ngayon, gigil na gigil daw ang gobyerno. Not 1 inch, hindi tayo atras sa China. Put your money where your mouth is. Anong ginawa ng gobyernong ito? Binawasan yung modernization. Anong jet natin? Ang jet natin, yung galing sa... Maganda naman yon yung galing sa Korea, yung FA-50PH. Ilan lang yon. Anong nabili natin? Yung Bronco. Yung AV Bronco. Yun lang ang mga jets natin eh. Okay. Bago, bibili tayo sana ng F-16 mula sa Amerika. Anong ginawa? Kinat yung budget. Paano mong makakabili ng jet? Ang yabang-yabang mo, put your money where your mouth is. Anong ginawa sa budget? Nilagay lahat sa akap. Yung sa DOTR, kung saan under noon ang Coast Guard, binawasan ng budget. Yung modernization, binawasan ng budget. Paano ka makikipagtuos sa China in defending our territory kung puro salita ka, nilagay mo naman sa akap Yun lang. yung pondo, hindi sa pagbili ng mga modernong armas. Ikabuting kahoy ang abutin natin dyan. Ayun ang problema dito sa gobyernong ito. Yun na. Hypocrisy. Tanggalin mo lahat sa akap, ibili mo ng frigate, ibili mo ng submarino, ibili mo man lang ng jet na moderno. Kokonti po ang jet natin eh. Ibig sabihin, wala tayong laban. Wala kita noon. Ang ginagawa lang ng China, wini-wear out tayo. Nagdadala sila ng maraming barko. So, siyempre, i-drive away natin. Opo. Ano nangyayari sa mga barko natin? Na pupudpod, na lalaspag. Nasisira. Konti lang. Sila ang dami. O kung gusto mong talagang i-meet them head-on, i-modernize mo yung iyong military. Huwag mong ilagay sa ayuda.
para gawin sa eleksyon. Yun lang ang akin. Pero attorney, hindi po maghahangad ang Pilipinas na mawasak tayo. Hindi, walang gusto ng gera. Not even the Chinese. Lalo na Amerikano. Anyway, sa notang yan mga kasama ay magbibigay na po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan. Kasamang babalik na naman ang ating sexy news hang, ang makatululaway. Talaga lang ha. Bossing Dariel Justin. Justin, Eto yes. si Tony Oh, Ferdi, yeah. Mr. Sexabil Tomasio. At kasama si Miss Juvie de Naliwan Guzman. po ng mga katagang susubil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong kasalanan at hindi mo sa iyong kaisipan na huwag makikipin. 1, 2, 3. Yaman! Hanggang sa susunod na Lunes. Happy weekend! Si Bye-bye! Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, no! Tomasio!